Okay, pag-usapan natin kung paano malalaman kung nagsisinungaling ang isang tao o hindi. Hindi ito foolproof, pero makakatulong ito para magkaroon ka ng idea. Isa, tingnan ng body language, o iwas ng tingin. Karaniwan, ang sinungaling ay hindi makatingin ng diretso sa mata, o nervous movements, pagkakamot sa ulo, paglalaro sa buhok, o hindi mapakali, o stiff posture. Ang katawan ay nagiging tense at hindi relaxed. Covering mouth, parang subconscious attempt na pigilan ang kasinungalingan. Dalawa, pakinggan ang pananalita, o hesitation, madalas mag-pause, o mag-a, o too much detail, sobrang daming detalye na hindi naman kailangan, o inconsistent stories, magkaiba ang kwento sa magkaibang pagkakataon, o changing the subject, bigla ang pag-iiba ng topic para makaiwas sa tanong. Tatlo, hanapin ang contradictions, o verbal verses. Non-verbal, hindi tugma ang sinasabi sa body language. Halimbawa, sinasabi niya masaya siya pero hindi naman siya nakangiti, o past behavior, may history ba siya ng pagsisinungaling? Kung meron, mas malamang na magsinungaling ulit siya. 4. Magtanong ng direct questions, o specific questions, magtanong ng specific questions na mahirap sagutin kung nagsisinungaling, o follow-up questions, magtanong ng follow-up questions para makita kung consistent ang sagot niya, o observe reactions, tingnan mo kung paano siya mag-react sa mga tanong mo. 5. Gamitin ang silence, o pagkatapos niyang sumagot, manahimik ka lang. Madalas, ang sinungaling ay magsisimulang magsalita ulit para punan ang katahimikan at i-convince ka na nagsasabi siya ng totoo. Pero tandaan, ang paghahanap ng kasinungalingan ay hindi dapat maging obsession. Mahalaga pa rin ang tiwala sa isang relasyon.